Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Senator Jinggoy Estrada, pambihira. Siya kumakaway, sinisigaw Duterte. Tuloy. Sa 2025 national budget, yung pag-zero sa budget ng PhilHealth, yung paglalagay ng bilyong-bilyong pondo sa AKAP, yung daang bilyong piso na nilagay sa DPWH infrastructure projects, lalo na yung mga flood control projects na yan. Lahat yan ay dapat imbestigahan at panagutin kung seryoso talaga kayo dyan sa usapin ng pagsugpo sa korupsyon. Huwag kayong mamili, pati sarili nyo, imbestigahan nyo. Matanong ko nga kayo mga congressman kayo at saka mga politiko, bakit ba apurang-apura kayo sa impeachment? Hindi naman yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Sa National Concern Survey, ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, mababang sweldo, kasiguruhan sa trabaho, matiyak na merong pagkain sa mesa, at pagtitiyak na merong maaasahang healthcare services. Yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Hindi ang impeachment at pag-aawayan yung mga politiko. Habang nagtuturuan kayo kung sino sa inyo yung mas kurap, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghihirap, patuloy na nagugutom, walang tirahan, walang... Lansanin mo sila, Brad. Lansanin mo. Medyo napapagod na kasi bunga nga ako dito. Yan din ang banat ko sa kanila. Pero ikaw muna bumanat, Eli. Banatan mo sila. access sa healthcare services. Putang ina nyo kayong tatlong... Kalmado lang. Binibigla mo naman ako. Alam mo namang ano tayo dito, kalmado tayo dito sa PH. Huwag naman kami gulatin ng ganon. Dapat bumubusina ka pagka sasabihin mo na yung P-word, Daang congressman kayo, taong bayan, mga manggagawa ang nagpapalamon at gumagastos dyan sa pag-aawayan ninyo. Kaya kung impeachment lang din ang pag-uusapan, puta, i-impeach natin lahat. Lahat kayo pare-parehas na mga kurako. tama ho yung mga punto de vista na yan, itong si Eli San Fernando. No? Kung iimbestigahan natin itong si Vice President Sara Duterte o magkakaroon ng impeachment trial dahil dyan sa confidential fund na yan, dapat ho lahat ng ahensya ng pamahalaan, lahat ng government official na tumatanggap ng confidential fund, salansanin ho natin. Hindi lang ho yung Office of the Vice President, hindi lang ho yung Secretary of Education noong ang mahawak pa itong si VP Sara. Huwag hong ganon. Talagang nakikita ho na pamumulitika lamang yan eh. Kaya kumpiyansa ho tayo na malulusutan ho ni VP Sara itong pagsubok na to. Dahil hindi naman ho siya mag-i-smile ng ganun kaganda doon sa huling press con niya kung wala hong kargang mga bala ang kanyang mga abogado, no, mga ebidensyang ilalatag doon sa ano na yun. Number one na ebidensya yung video di ba? Meron hong video na kung saan sinasabi niya pag may nangyari sa akin. Doon sa pagbabantang sinasabi nila kay Marcos Jr., kay Tambaluslos at dito kay Alisa Araneta Marcos. Yung kaugnay doon sa doon sa paratang na yon kay VP Sara, doon pa lang ho sa video tapos na hong argumento nila.
wala akong ginawang pagbabanta si VP Sara. Sinabi niya, pag may nangyari sa akin, nag-utos na ako. Ngayon, kung paano iti-take yun, pagka tinake yun ng mga walang utak, ang magiging sagot ho nila, kagaya ng mga young guns, no? Kagaya nitong si Tamba, kagaya ng mga mainstream media. Ganun ho ang magiging interpretasyon nila doon sa sinabi ni VP Sara. Pero majority ho sa mga abogado na nakarinig doon sa sinabi ni VP Sara, sinasabi, wala siyang linabag. Walang mali doon sa sinasabi niya. Diba? Paano nyo kukulong? Sinabi niya, conditional eh. Pagka may nangyari sa akin, wala naman nangyari sa kanya. Wala pa namang nangyayari sa kanya. Kaya pagka merong nangyari kay VP Sara, naku, kung ngayon hindi ho sila natutulog, malamang sa malamang, wala na ho talagang tulugan itong mga bangag na to. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Sir Banat Bay. No? Ito si Idol. No? Nasa Japan ho siya. Panuurin ho natin itong nangyaring rally sa Japan. Panuurin ho natin ito. Okay? Ito na nga ho, nandito po tayo ngayon sa mga kababayan nating OFW, mabuhay po kayo. Alam mo, sa totoo lang nakakatuwa po yung ginagawa ninyo. Dahil kung hindi na po tayo masaya sa nangyayari sa ating bayan, dapat po lumaban na ho tayo. Ipahayag na ho natin ang mga saloobin natin. Huwag na ho tayo manahimik. Hindi ho kaya ng mga vlogger lang yan. Kailangan namin kayo, lalong-lalo ng kayo mga OFW. Dahil kayo mga OFW ang talagang tunay na bayanit at nakakaunawa ng magandang gobyerno at pangit na gobyerno. Diba? Kasi alam nyo nararanasan nyo yan dito yung magandang gobyerno o kung saan man kayo sa ibang bansa, nararanasan nyo na ang gobyerno ay nagsisilbi sa kanilang citizen. Sa Pilipinas, wala na tayong pera. Ubus na pera natin. Ano pa? Aside from ubus na pera natin, grabe na ho ang kriminal sa atin. Yung mga kriminal sa atin, parang sila na may hawak ng Pilipinas. Pansinin mo may mga nagbablog na nag-a-addict sa social media. Wala ho silang Nakita ho natin yun mga kababayan. Yung nagbablog ho sila, pinag-uusapan ho nila, pinagbabawal na pulburon. Mantakin nyo yung gagawa daw ho sila ng commercial about sa foil. Siguro napanood nyo na ho ito, about sa foil. At yung modelo na kunyaring commercial ng foil, sinasabi niya, ayoko yan, ang pangit. Ang bilis masira. Meron akong brand. Ganon ho sila mga kababayan. Ganon ho kumbaga yung tipo, kasi nung panahon ni Tatay Digong, kanta lang ho ni Shanty Dope. Kanta lang ho na may kaugnayan sa sa ipinagbabawal na pulburon. Talagang tinatrabaho ng PIDEA. Pinapa-take down, pinapagpaliwanag, pero ito ho, vlog na talaga pinag-uusapan natin. Pero wala ho tayong naririnig sa PIDEA, sa PNP, sa mga otoridad na questionin itong mga vlogger na to na nagsasalita ng ganyan sa social media. Ang labo lang ho, nung kay Tatay Digong talagang lahat to pagka pinag-uusapan dito, pinagbabawal na pulburon, ano ho talagang kumbaga, napakabilis umaksyon ng pamahalaan ng panahon ni Tatay Diggs. Ngayon, pagka pinag-uusapan, ipinagbabawal na pulburon, wala ho. Kumbaga, malaya ho nilang nasasabi, malaya ho nilang nagagawa sa kanilang mga content. Yung mga bagay na nung panahon ni Tatay Digong, pagka ginawa mo, magtago ka na. Alam mo kung bakit? Kasi nga po, parang wala nang kaayusan sa bayan natin. Wala na hong masasabi nating mahigpit na patakaran patungkol ho sa droga. Correct. Sabi nga mismo ng ating ng gobyerno, bloodless. War on drugs. Meron ka ba nakitang gerang bloodless? Saka nakakita ng gerang bloodless? Alam lang na gerang bloodless. Alam mo kung saan? Sa computer games. Yun ang bloodless. Diba? Pero kung talagang gusto mo mapugsa ang criminality sa Pilipinas, wala tayong magagawa. Kailangan natin ng kamay na bakal. Correct. Wala yun nga ho sa mga first world country yung paglaban nila doon sa kriminalidad, sa na lang sa ipinagbabawal na droga. Subukan mo magbitbit ng ipinagbabawal na droga sa Singapore. May kalalagyan ka. Sigurado gurgur ka. Doon pa lang ho mga kababayan, hindi na bloodless kasi gugurguhin mo yung may hawak. Diba?
Ngayon ho tayo dito, napakatalamak ng ipinagbabawal na droga, walang disiplina ang mga Pilipino, ha? Pagka nahuli ka o nakita ka o kung ano pa mga partisipasyon mo dyan sa illegal na yan, ang iisipin lang ng PNP, nagpapahaba lang ng oras. Kawawa naman sila. Bloodless tayo pagka bumubunot ang mga, kaya wala na hong nanghuhuli. Kasi pagka nakagurgur ka ng kriminal o bangag sa ipinagbabawal na pulburon, baka questionin ka pa. Diba? Maiyas ka pa dyan. O, baka pagalitan ka pa ni Marbil, bakit mo ginurgur? Bloodless nga tayo. Pero sa mga malalaking bansa, yung mga mayayamang bansa, pagka ikaw, na-involve ka dyan sa ipinagbabawal na droga na yan, sigurado, wala ho. Mabibitay ho kayo. Hindi ho biro mga kababayan. Doon, hindi ho nila pinag-uusapan yung bloodless na yan. Pagka ikaw na-involve dyan, tigok ka talaga. Sa atin ho mga kababayan, ibinibida pa ng administrasyon na to na bloodless daw. Kasi siguro mga 85 to 95% ng krimen sa ating bansa, sigurado, involved ho yan sa ipinagbabawal na droga. Yun ang ating sigurado dito. Kasi kung ikaw ay nasa matamang katinuan at kung ikaw ay gutom, yung mga bagay na gagawin mo, hindi ho katulad ng ginagawa nitong mga bangag na to. Kung kukuha ka pagkain, pero yung mga hold up ka, kukunin mo yung cellphone, kukunin mo yung relo, kukunin mo yung kung ano-anong halas, hindi ho. Yung mga gutom, kinukuha ho yan pagkain, hindi ho nangunguha ng pera yan, hindi nangunguha ng kung ano-ano yan. Pagka ikaw, nanguha ka ng relo, sing-sing, gadget, iba na ho yan. Meron ka ng pinaglalaanan na mas malaki. Hindi yung gutom ang gusto mong maibsan. Kumbaga gusto mong kargahan ng sarili mo ng mga pulburon. Ganun ho yun. Kahit yung, di ba, yung mga bata pagka nagugutom yan, kumukuha sila ng pagkain kasi gutom eh. Di ba, yun si tatay, di ko nga sabi niya, kung bata, kumuha ng pagkain sa convenience store, huwag niyong hulihin, kawawa naman. Bata lang yan eh. Di ba, yun gutom ho kasi. Kumbaga naiintindihan natin kahit tayo. Kung yung krimen kumuha ng pagkain at kinain niya, naaawa pa ho tayo. Baka hindi ka nga magalit eh. Kasi pagkain lang naman yun eh. Pero pagka yan, tinutukan ka na at pinagbantaan ka na para ilabas ang iyong pera o kung ano mga valuable na hawak-hawak mo, yun problema ho yun. Dapat ho yun, sigurado. Dapat, kaso kung bangag yun, anong gagawin ni Marbil? Nagpapahaba lang ng oras. Ito mga kababayan, punta na ho tayo dito kay Congressman Ecleo, ha? Kung kayo pumirma, panindigan nyo yan. Ganun lang naman ho yan. Okay lang naman ho sa amin eh. Na-impeach na si BP dyan sa House of Representatives. Pero pagka nagsasalita kayo sa publiko at sinisigaw yung apelidong Duterte, wag ho naman ho kayo magdamdam. Wag nyo naman hong ibagsak ang mic. Huwag nyo kami bagsakan ng mic. Ang babastos nyo eh. Nung pumipirma-pirma kayo, meron kayong mga proyekto, meron kayong mga pondo kay Tamba, ang saya-saya nyo. Ngayong sinisingil na kayo ng inyong mga constituent dahil dyan sa mga kabalbalan nyo na yan, nagdadabog kayo. Huwag ganon. Ito, panoorin nyo ang pagdadabog nitong si Congressman Ecleo. Salamat. Sugat sa pagpili ninyo pinag-isip kongresista niya itong 2019. Klaro na ang umong. Ang priority sa una, bughat ko sa pagkakaroon, kaya ang pagbuhat ng mga maogang kadasig is to do what a congressman should do. To make laws, especially local laws. We deliver basic services and provide a budget that will benefit Dinagat Islands and my fellow Inagapos. Sa unahan ng termino, nakapagalaw o pundo kita o ayuda o benepisyo alam sa pagtabang sa atong mga katawhan di atong niyaging pandemya. We also passed Republica 11745, establishing our first LTO district office in Dinagat Islands, and Republica 11736, establishing a multi- Maya-maya ho yan, isisigaw na nila yung apelido ni Bibi Sara. Doon ho siya magdarawag pagkapanoorin. services at sa inyong pasilisa. Sa ikaduhang termino, doble po lang tayo noon kay Dunay Bagyong Ulit. Di marong kita, isip ko sa kaisip, isip ko sa kaprobinsya. And our bottom line was Arugtinan. And we stood by that. We fought hard
recover from the disaster and to build our homes stronger. Sa atong pagbarog, kung may undang sa trabaho, ngayong panahon ang Republika 12032 na nagbuhat sa pagkabaliyon ng 418 days na ginagad. Thank you so much to our member of the House of Representatives and Yun ang problema. Pakinggan nyo ho ang isisigaw ng mga tao dito. Kasi pumirma. Alan, ulo kayo. Nag-walk out. And also to our aspirant for the position of Vice Governor, Honorable Edmund D. Flores. Nag-walk out. Ayun o, pinuluto yung yung mic na hawak niya. Ang problema nyo yan. Yan yung kabayaran. Siguro nung pumipirma kayo, kung ano-anong pinapangako sa inyo, masaya kayo. Meron tayong ganito. Makakabuelo ako sa kandidatura ko nito, makakapamigay ako. Hindi ho kailangan yun. Kasi yung mga tao ho ngayon, ang hinahanap-hanap ho nila, yung serbisyong Duterte. Yung political will nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yung mga tulong-tulong nyo, yung mga ayudang ibibigay sa inyo ni Tamba, yung i-allocate sa inyong mga distrito, naku, hindi ho yan, wala hong pakialam yan, kukunin lang ng inyong mga constituent yan. Importante ho kasi dito, dapat ho kasi tinayuan nyo yung si Tamba eh. Nagkaisa kayo sa mga kagustuhan niya, kinonsinti nyo yung si Tamba, kaya yan ngayon, sinusuka kayo nung mga constituent nyo. Pumirma-pirma kayo pagka nagalit sa inyong mga tao sa lugar nyo, nagagalit kayo, nag-walkout. Ito, ano lang to, kumbaga umpisa pa lang ho ito. Makakakita pa ho tayo ng mga kaalintulad na senaryo nito pagka sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw. Kasi talagang pukpukan na ho ang kampanya niyan eh. Dito ho makikita natin yung mga congressman na pumirma, lalo na yung mga re-electionist, makikita ho nila, hinahanap nila, panigurado. Walkout eh. Ito mga kababayan, base dito sa balita ng News 5, impeachment trial ni Vice President Duterte pwedeng simulan ng Senado kahit naka-break. Ito talagang lolo na to, nag-uulyanin na ata tong si Antonio Carpio. Kamakailan lang sinabi mo, walang bisa yung impeachment. Ngayon may bisa na. At ang matindi dito, pwede nang umpisahan. Pakinggan natin itong mga kababayan, mabira talaga tong si Antonio Carpio. Game. Session ng Senado sa Pangulo para masimulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May mungkahi naman ang isang dating Supreme Court Justice kung paano yan gagawin. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Kahit naka-break, pwedeng magsagawa ang mga senador ng special session para agad masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay dating Associate Justice Antonio Carpio. Posible raw ito kung hihilingin mismo ng Senado kay Pangulong Bongbong Marcos at mabibigyan sila ng higit 20 araw. Dagdag ni Carpio, pwedeng idaan yan sa pag-amyenda sa General Appropriations Act ng 2025. Madali naman lang i-amend yung GAA. Siguro isang session day lang yon. So may extra sila ng mga 20-24 days. Opo. So, kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na wala siyang papel sa impeachment ni VP Sara, pero bukas daw siya sakaling kailangang magpatawag ng special session. Matuloy man inamin ni Carpio na hindi pa rin sapat ang nasa 20 araw dahil kailangan daw ng 10 araw para mapasagot ang respondent. Ang pwede naman daw gawin dyan ng Senado, kumuha ng judicial affidavits sa mga testigo. Judicial affidavit na lang nila, lahat na witnesses. So pagtawag ng witness, cross-examination, mabilis na. So kaya yon 3 days for the
prosecutors, 3 days for the respondent. Tingin ko pwede pag talagang if there is a will. Sa usapin naman ng pagpapa-inhibit sa mga kaalyado ng bise sa impeachment trial, iginiit ni Carpio na voluntary lang ang inhibition at hindi pwedeng iobliga ng Senado. Nauna nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na sa pagbabalik sesyon nila sa Hunyo, masisimulan ang paglilitis kay VP Sara. Kung talagang hindi raw itutulak ng Senado na magkaroon ng special session, ayon kay Carpio, pwedeng sampahan na lang muna ng kasong plunder si VP Sara, partikular sa kanyang paggasta ng 125 million pesos na confidential funds. Oras na makasuhan ang bise, pwede rin siyang madisqualify sa pwesto. And if it's a plunder case, it will be non-bailable. So, pwede yun. That's within the authority of the executive branch. Pambihira ho talaga tong si Antonio Carpio. Talagang gumugusto ho sila no? Talagang excited ho sila na matanggal itong si VP. Baka meron ng meron ng kasunduan, no? Kaya nagtutulong-tulong itong mga makakaliwat, dilawan at administration para siguro pagka natanggal tong si VP, bibigay ang pwesto ng Vice President sa mga dilawan. Kaso mapanganib ho yun. Pag nagkataon, pag lumakas ang pwersa nila, alam nyo kung sinong tatrabahuhin itong mga dilawan nito at makakaliwa, si Marcos Jr. Kaya kailangan maging maingat itong si Marcos Jr. sa mga deal na pinapasok niya dyan sa pagpapatanggal na yan dito kay VP Sara. Siyempre, alangan namang magpapakahirap yung mga yan, di ba? Alangan namang makikipagpukpukan yung mga yan para matanggal tong si VP Sara kung wala ko silang makukuha. Meron ho silang diyan, kumbaga meron ng kasunduan sa Malacanang. Kung di man manggaling sa alyado nitong si Marcos Jr. ang papalit kay VP Sara, malamang sa malamang galing ko yan sa mga dilawan, yung dilawan X makakaliwa. Ayan ho kasi yung kumbaga collaboration nitong mga walang yang to eh. Yang sila Franz Castro kasama ho niyan, sila Risa Hontiveros, si Leila de Lima, sila ho talaga yung tipong gumugusto na ma-impeach itong si VP Sara. Diba? Unang-una pa mga doon sa pinakaunang impeachment itong si Leila de Lima. Ngayon, doon sa pangalawang impeachment, yun namang Makabayan Black. Tapos yung pang-apat naman, yung pangatlo, yung kay doon sa pare. No, yung kalimutan natin yung pangalan ng pare. Yung kaapat na impeachment, galing naman ho yun doon sa mga tao na dyan sa House of Representatives. Pagka nagkataon, ipinalit kay VP Sara, isang dilawan, kailangan ng mag-ingat ng Marcos administration. Kasi sigurado, kung ano yung mga isinisigaw nating issue na valid naman dito sa administrasyon na to, yun ho ang gagamiting pag-iingay na itong mga dilawan na to. Kasi valid naman eh. Kumbaga, ini-snub lang ng mga mainstream media kasi nanggagaling sa mga Duterte supporter. Akala nila paninira lang yung mga ginagawa natin. Hindi ho, lahat na sinasabi natin dito, yung mga vlogger, ano ho yan, yan ho talaga ang mga nangyayari sa ating bansa. Walang no filter ho, ika nga. Wala ho tayong sinisino sa mga issue dito. Yan kay VP Sara, malinaw ho na talagang panggigipit lang ho yan, no? Talagang gusto siyang matanggal para mapwesto yung mga kaalyado nila para mas maging madali. Kaso ang problema pagka nawala si VP Sara, akala nyo ba yung mga vlogger mawawala na? Di ba? Pagka ba nawala na si VP Sara, tapos na ang yung posibleng maging bangungot nyo. Nandiyan pa itong si Mayor Basti Duterte. Tayo, pagka tatakbo ng pagka-presidente yan, suportahan ho natin yung si Mayor Baste. Diba? Nandyan pa ho si Manong Pulong. Nandyan pa ho si sino ba? Si Pastor Kibuloy. Hindi ho natin alam, di ba? Yung mga possibilities, hindi ho natin alam kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na panahon. For now, senator muna, siyempre. Tsaka itong si Senator Jimmy Bondoc. Muna tayo, focus muna ho tayo sa kandidatura ng mga mga sinusuportahan natin. Papanalunin ho muna natin. Kasi napakahirap po nitong eleksyon na to sa totoo lang. Kasi hindi kagaya nung 2019, parang ang dali ng eleksyon nun. Tipo, walang contest, ika nga. Yung mga
kandidato ni Tatay Digong. Mantakin nyo, pati yung si pati yung si Francis Tolentino, ang dali lang ho niyang nanalo nung 2019. Ganon ho kadali yung election noon. Ngayon no, tingnan nyo, hirap na hirap siya. Diba? Kasi yung mga yung mga kandidato ng mga dilawan noon, sila Alejano, yung Ocho Derecho, sila Shell Jokno, sila yung mga kandidato noon. Diba? Ang dali lang. Nagkaroon sila ng slogan na Ocho Derecho, Derecho sa Inodoro. Ngayon yung mga kandidato, same set of candidates noong 2019 na diniretso sa Inodoro, di man ho sila makapalagha noong 2019. Pero ngayon napapasama ho sila sa top 12. Pumapasok ko itong si Kiko Pangilinan. Kaya nga yung tipong mind conditioning nitong mga survey firm na to talagang pagka ikaw ay mapera, may impluwensya, talagang pumapasok. Yung mga yung mga mayayaman, lagi ho silang nakakapasok diyan sa na yan, diyan sa mga survey na yan. Anyway, yun na nga ho, dito na ho natatapusin ng ating reaction video. Manatili lang ho tayong mapagmatsyag at talagang suportahan ho natin itong si Vice President Sara Duterte. Huwag ko kayong masyado maniniwala sa mga pinapalabas sa mainstream media. Kasi yung mainstream media na talagang kasangkapan ho yan ng administration para iligaw yung ating mga kababayan. Kaya kung naniwala ho kayo dyan, marami pa rin nung naniniwala sa totoo lang. No? Sa kabila ng nagsusumigaw na yung mga ebidensya, naririnig na nila yung mga vlogger na kagaya natin, yung sila Bantbay, yung iba pang mga vlogger. Sa kabila ng pakikinig nila dito sa mga vlogger na to, pinipili pa rin nila yung side nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Yung iba naman yung tipong alam nila na mali yung ginagawa ng administrasyon, pero pinipilit ho nilang sabihin na mali ang si Marcos, hindi ayaw din namin itong mga Duterte. So, sinong pipiliin nyo? Mga dilawan. Meron din ho kayong problema dyan. Hindi, yung iba nating mga kababayan, hindi naman ho ganun kababad sa politika. Kung makapagsalita sila, akala mo talagang naiintindihan nila lahat ng naratibong nangyayari sa ating bansa. Pero wala ko tayong magagawa. Yung iba kasi sarado na utak eh. Akala nila kung ano yung mga narinig nila, yung mga napapaniwalaan nila, yun na kagad ang totoo para sa kanila. Kaya kung kayo, meron ho kayong kamag-anak na gano'n, ano nyo siya, kausapin nyo, doktrinahin nyo siya. No? Para iboto yung ating mga kandidato. Hiyang halimbawa, itong si Atty. JB, no? Awareness ho yan di ba? Let's be realistic, hindi naman ho talaga kilala, pero kaya nga nagtutulong-tulong ho tayo dito, lalo na yung mga kababayan nating OFW. Pakilala ho natin itong mga individual na to sa ating mga mahal sa buhay, yung mga butante nating mga kamag-anak sa Pilipinas, para iboto ho sila. Kasi pagka yan ho nanalo ho yung mga kandidato ng administrasyon, wala.